Yun po yung panahon na napabalita na sinisikap ng mga partido dun sa ICC kung ano yung kalagayang pangkalusugan ng dating Pangulo. May nagsasabi kasi na meron na siyang cognitive impairment, kung ano man yon. Bakit doon lang kayo nakapag-isip na kailangan palang puntahan? Sino-sino po ba ang mga personalidad that constituted that welfare? Ang sabi po so pumunta sila 24 July, tapos bumalik ulit nung 9 September para siguraduhin na okay siya. Pero yun nga, ang balita, kinakailangan muna sabihan ng pamilya kasi akala nila talagang sinusugod sila pati yung abogado kinabahan. Kung July po yun, malayo po yun. Kasi Marso pong dinala ang dating Pangulo sa The Hague. Kung pumunta kayo July, matagal-tagal na po yun. Kaya sinasabi ko po, parang naugnay dun sa pangyayari na sisasatin ang Pangulo dahil nga hindi siya fit for trial dahil nga sa napabalitang problema sa kanyang kalusugan. Doon naman napabalita na nagkaroon ng welfare check. Parang ang nangyari po ngayon, kaya nyo chinecheck para malaman kung fit siya na mag-undergo ng trial. Yun po yung naging konklusyon ng representasyon ito. Sapagkat sana pagkarating o kaya regularly ginagawa yon, hindi kayo mapag-aalinlanganan na ginawa nyo lamang yon sapagkat gusto nyo talagang ma-check kung fit or hindi. Baka merong nag-utos o may nag-suggest na, sige nga, tingnan natin kung hindi siya fit for trial. So parang merong bad faith ang pangyayari. Mr. Wala President. naman pong bad faith. Maaring hindi maliwanag ang aking salaysay. Paglapag na paglapag, ang ating embahada ay pumunta kaagad sa dating Pangulong Duterte upang magbigay ng toiletries, clothing, winter gear. Malamig pa kasi noon, nung Marso. So, pumunta sila kaagad-agad, binigyan ng winter gear po. Tapos, sinabihan na nga yung ICC at yung Dutch authorities na i-examine siya kaagad-agad kasi marami na ngang sakit ang dating Pangulo at gusto nila magbigay din at tumulong para sa humanitarian visa para sa mga opisyal, individual, pamilya na lilipad sa The Hague. So dumating sila doon, Marso kaagad-agad. May regular check-up, yung tinutukoy na July visit at saka yung September visit, follow-up na po yun. Sino-sino po ang mga katauhan na nag-constitute ng welfare check? Sino-sino sila? Ang pumunta po yung First Secretary Osias, tapos yung Vice Consul pumunta at sila na rin ang bumisita sa pagkatapos. Walang doktor po? Paano po naging welfare check yun? Wala palang doktor. Yung welfare check ng DFA ay para lamang sa mga basic needs, toiletries, winter gear, palibasa malamig pa nun, ganun lamang. Samantalang yung ICC detention facility, meron naman silang medical access at pinupuntahan ng doktor at linabas pa nga nung una si Presidente Duterte at in-examine sa ospital at binigyan na rin ng mga gamot. Pwede po bang malaman kung nakausap ang dating Pangulo ng mga taong pumunta roon at tingnan nga yung kanyang welfare? Nakausap po ba siya? At kung nakausap siya, ano naman po yung sinabi niya? Actually, kinakausap si Pangulong Duterte. Ang pagkadinig ko at ang pagkakwento ng DFA, tinatanong siya kung sapat ang kanyang pagkain, kung giniginaw siya, kung kakayanin niya yung pagkulong doon. At ang problema,
kahit hindi niya makain yung pagkain sa loob, hindi naman sila, yung embassy at yung konsulado, hinayaan magdala ng Filipino food. Yun ang problema dahil pinagbawal po yun. Kaya ang mga pamilya nagrereklamo na napakapayat na ng dating Pangulo. While you're there at that topic, can you ask the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands? It's in the news. Check it out if it's fake news or whatever. While it's in the breaking news, Mr. President, the DFA is still in the process of verifying as they've had no information from the Netherlands.